Santiago, James 1 verse 22 to 25. Sige po, nakita na po natin. Basahin po natin. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin at umalis matapos makita ang sarili. Agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagsasagawa ng kautosang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalimot. Ang taong iyan ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat niyang gawain. Praise the Lord! Hallelujah! Napakaganda po ng verse na ibinigay ng Lord. Dito po sa binasa natin, makikita po natin na dalawang karakter po ng isang tao. Na dalawang karakter po ang makikita natin dito. Sabihin na natin na isang Kristiyano. Ang una daw po, yung taong nakinig ng salita ng Diyos, nakapakinig, at pagkatapos, pagtalikod, nakalimutan. Para daw yun yung humarap sa salamin, pagharap niya, nakita yung sarili niya, pagtalikod niya, wala na, nakalimutan niya na yung itsura niya, kung anong itsura niya. Pero daw po yung pangalawa, siya yung taong nakinig ng salita ng Diyos, isinakabuhay ang aral, nilakaran, sinunod, at ginampanan. Yun ang pangalawa. Sa tingin po natin, sino po tayo dito? Amen? Sarili po natin na nakakakilala mismo ng sarili natin, di ba? Tingin po natin, saan po ba tayo? Sa number 1 o sa number 2? Amen? Alam naman po natin na kilala natin ang ating mga sarili. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, kapag ginawa daw natin itong pangalawa, sinunod ng salita ng Diyos, nilakaran, at ginawa, ang sabi po, ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gawain. Amen? Nais po ba natin pagpalain tayo ng Panginoon? Sa lahat, sabi dito, sa lahat ng ating gawain. Kahit na anong ginagawa natin, maliit man o malaki, trabaho natin, negosyo, pag-aaral, lahat ng gawain natin talagang pagpapalain daw tayo ng ating Panginoon. Amen? Kung susundin lamang daw po natin ang itinuturo ng Panginoon. Ano po ang tinuturo ng Diyos sa atin? Napakarami na pong mensahe na narinig natin sa lingkod ng Diyos ang binaba. Kagaya lamang po nung linggo, Proverbs 11:24. Ano sabi doon? Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Amen? Totoo po yun. Kaya, ang gawin lang natin talaga, sumunod lang tayo, sundin lang natin. Napakarami na nating naririnig na exhortation na mga patotoo kung paano nagbigay at kung paano pinagpala at pinasagana ng ating Panginoon. Totoo po talaga na ang susi lang po talaga ng pagpapala. Yun lang po talagang pagsunod eh. Pagsunod lang at pagbigay ng may katapatan ng ating mga tithes and offering. Ito yung sinasabi rito. Alam mo na ito yung quiet time ko na to. Pinaalala sa akin ng Panginoon nung una ako nagbigay sa Lord. Amen? Nung time na nasa circle pa tayo, talagang wala po akong kaalam-alam sa pagbibigay sa Panginoon. Kahit na galing na ako sa ibang church, wala po akong kaalam-alam sa pagbibigay. Kuripot, yun ang sinasabi ng lingkod ng Diyos na kuripot. Amen? Kahit na naririnig na, wala, parang tingang kawali na sinasabi. Ako ito yung sinasabi rito na nakikinig, pagtalikod, nakalimutan na. Pero napakabuti ng Panginoon dahil dinala ako sa kingdom. Dito, natuto ako, nung nasa circle tayo, alam niyo po ba na ang mga humahamon nun, sila Nanay Cora, na nag-i-exhort dito sa harapan. Wala po ako po yung taong tigabutas ng bangko na sinasabi ng lingkod ng Diyos. Wala pa akong kalam-alam. Tapos, si Nanay Cora, sila Ate Jury, maririnig mo yung mga exhortation nila, talagang magaganda. Pero alam niyo po, ang isa sa talagang nakahamon sa akin, ang buhay ni Nanay Cora. Di niya po alam to. Kasi yung mga time na yun, pero yun mo nakuha niya yung SSS niya,
buo binigay sa Panginoon. Noong mga time na yun, wala pa ako sa Lord. Sabi ko, pambihirang matanda to. Sabi ko ganun, imbis na sa Kanya na, ibinigay pa sa Panginoon, kailangan niya yun. Pero noong mga time na yun, wala pa akong kalamanan talaga sa giving. Tapos kapag naghahamon si nanay, lagi sinasabi niya, ibigay mo ang passbook mo sa Lord. Sabi ko, grabe, passbook na yun ah. Sabi ko, passbook na yun. Tapos yan, pero alam mo, napakabuti ng Panginoon. Kasi, habang nagsasalita sila sa harapan, ang Diyos kumikilos sa buhay ko. Sabi ko nga na unang pagbibigay ko sa Panginoon, barya-barya lang po. Hanggang naging 500, gano'n. Yun ang pinakamalaki na sa akin yun, 500 nung mga time na yun. Pero alam mo, napakabuti ng Panginoon kasi kinakausap ako ng Lord. Bakit hindi mo ibigay lahat? Sabi ng Panginoon. Alam niyo, may mga time na pati nga pang field trip ng mga bata, ibinibigay ko talaga sa Panginoon. May mga time na hubarin mo yung bracelet mo, ibigay mo sa Lord. Talagang binibigay ko sa Panginoon yun. Tapos may mga time na pati pang gasolina namin sa motor, binibigay ko sa Panginoon. Pag sasabihin ng asawa ko, magpakarga tayo, wala na, binigay ko sa Lord. Amen. Yun yung mga nakakatuwa na ito ang sinasabi dito sa verse na to, na kapag narinig natin ang aral, lakaran natin. Hindi lamang sa narinig natin noon natin nilakaran, dapat narinig natin noon, lakaran natin ngayon. At patuloy nating lakaran hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay. Kaya sabi ko nga, Lord, tinuruan mo kong magbigay noon, gagawin ko po ang pagbibigay ko hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Kasi alam naman natin reality ng buhay. Kapag namatay tayo, wala naman po talaga tayong madadala. Yun nga sabi ng lingkod ng Diyos nung linggo, hubad tayong isinilang sa mundong ibabaw na ito, hubad din tayong aalis. Amen? Kaya mas maganda na nandito tayo sa lupa, mag-glorify natin ang Panginoon. Amen? Diba, sabi nga, nilikha tayo para maparangalan ng Panginoon, mapasaya natin ang Diyos. Sa pamamagitan ng pagbibigay natin, napapaligaya natin ang Panginoon. Kasi nakikita niya na ibinabalik natin sa Kanya. Amen? At doon nakikita natin na ang lahat ng talaga ng bagay na nasa atin, ang lahat pong yan sa Panginoon lang. Kaya dapat talaga nating ibalik. Amen? Amen. Kaya po ito, malapit na po ang anniversary natin. Amen? Malapit na at paulit-ulit na sinasabi ng lingkod ng Diyos, ibigay natin ang the best sa Lord. Ang bagay na hindi pa natin nagawa sa tanang buhay natin, sa pagbibigay natin, ibigay po natin yon. Kasi alam naman po natin na totoong-totoo po talaga kapag nag-promise ang lingkod ng Diyos. At lalo ng Panginoon, alam ng Diyos lahat ng pangangailangan natin, hindi niya tayo bibigoyin. Amen? Kaya po, ibigay po natin ang pinaka-the best, ang ating tithes offering at ang ating mga sakripisyo. Pakilagay na po ang ating mga offering bucket.